Lahat. Unbelievable. Kumusta na po yung panahon sa lugar po ninyo? Kumusta po yung mga katabi? Unbelievable. Gagwapo at gaganda. And kumusta na rin po yung mga savings nyo sa bangko? Yan lang. Unbelievable din. Unbelievable din! Okay, so maaari ngayon lang po tayo nagkita. Ako nga pala si Arman Imos. Imos po apelido ko. Taga-Imos Cavite Taga-Imos po ako. Matala. Okay. So isa po akong dating seaman. Alam niyo po ba yung seaman? Yes. Si Manloloko, Si si Manloloko, si Mambubuntis, si Mambubuntis. Mambobola, si Manggagatyo. Ayun. Alam niyo pala yun. Sila yun, di po ako. Okay? So, isa po akong seaman po talaga at hindi po ako ordinaryong seaman. Ako po ay official sa barko, second mate. So sabi nila, magkano ba sinasahod ng isang seaman sa barko? Depende sa barkong sinasakyan. Okay, so ang sumasahod po ako ng 250,000 pesos every month. Mga kapatid, 250,000 pesos every month, magre-resign ka pa ba? Hindi na. Laki niyan. Okay? Chief meat license din po ako. So pinababalik po ako sa opisina para pinag-report na po ako para ma-actuan ko na po yung aking license na chief meat. Magkano ba ang sahod ng chief meat? 300 to 500,000 pesos every month. Depende sa barko na sasakyan ko. Isang board exam na lang, kapitan na po ako sa barko. Wow. So magkano ba ang sahod ng isang kapitan sa barko? 800 to 1.2 Million. pesos every month. Kaya ini-encourage ko yung mga magulang dito na kung may mga dalaga po kayo, huwag niyong paligawan sa mga tricycle driver. Paligawan niyo kanino? Sa seaman. Seaman. Kasi malaki ang sahod eh. Okay? Now, bakit marami nagtataka, bakit ako umalis sa pagiging isang seaman? Eh, maganda yung future ko sa barko. Unang-una, pagod na rin ako sa trabaho ko. At sawang-sawa na rin po ako sa trabaho. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro dagat na lang nakikita ko. Ayun. Minsan na ako makakita naman chicks pag nasa puerto po ako. At may mga motto yung mga seaman, in every port, report, in every place, replace. Sila yun, di po ako. Ngayon. Okay, pangalawang rason kung bakit po ako umalis po sa pagiging seaman o nag-file ng indefinite leave, simula nung nagkaroon na po ako ng baby ko. Iba pala pag may baby ka na. Mag-iiba yung direction mo, yung pananaw mo sa buhay. Ipagpapalit mo yung pera para lang sa anak mo. Yes. Okay? Kasi napansin ko kasi pamilya po kami ng mga seaman. Halos lahat ng lalaki po sa amin ay seaman. Okay? Napansin ko, pag umuwi yung mga pinsan ko, mga chewing ko sa kanilang bahay dito sa Pilipinas, yung mga anak po nila parang nagtatago, nagkakahiyaan. Malayo ang loob. Okay, malayo yung loob. Bakit? Yung mga anak po nila hindi lumaki sa piling ng tatay po nila. Okay? So parang ayoko yung ganon, na parang estranghero ako sa mga anak ko. Okay? So, nung may baby na po kami ng ating misis, nag-file po ako ng indefinite leave na kung saan napag-usapan po namin na dito muna ako sa Pilipinas habang pinalalaki po namin yung mga baby po namin. Okay, so ito na. Sa una, okay lang kasi may savings sa bangko. Okay? Pero nung napansin ko na yung savings ko sa bangko ay palit ng palit, kakabahan ka. Okay? Eh sabi ko, anong alam kong trabaho dito sa Pilipinas? Wala akong alam na trabaho sa Pilipinas. At kung magtatrabaho man ako, mag-empleyado man ako, magkano ang sahod ng isang empleyado? Okay? Sa Manila, maaaring malaki siya. Nasa 500 plus o kulang-kulang 600. Pero sa probinsya, mas mura. Mas maliit. Now, kung ako'y pahasaurin mo lang ng 500 to 600 pesos per day, hindi ako mabubuhay. Hindi ako sanay. Kasi kumikita ako ng malaki. Okay? So, sabi ko, anong trabaho, saan ako papasok? At meron ba kayong alam na isang kumpanya na nagpapasahod
ng 250,000 pesos dito sa Pilipinas? Wala. Actually, wala. Kung kayo may-ari ng kumpanya. So, eto na. Kailangan ko magdesisyon. Kasi kung papasok ako, mangangamuan ako, hindi sapat yung sahod at sanay ako sa kitaan na 250,000 pataas. Hindi ako sanay sa 10,000 to 15,000 a month. Okay? So, isa lang po ang nakikita ko na para mapantayan ko yung sahod ko, kailangan kong magnegosyo. Okay? Mga kapatid, ang pera ay nasaan? Nasa negosyo. Sa market. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na magnegosyo. Okay? Huwag niyong ipagtulakan ng inyong mga anak o kayo mismo na maghahanap ng trabaho. Kasi sa pagtatrabaho, hindi ka talaga aasiso dyan. Hanggang sa magpantay ang mga paa mo, mananatili kang mahirap. Wala pa akong nakitang yumaman na empleyado. Mga kapatid, etong katotohanan. Ako'y kumikita ng 250,000 pesos every month. Pero hindi po ako yumaman. Okay, ano pa kaya? Isang malaking question mark sa akin kung ikaw ay kumikita lang ng 500 to 600 pesos per day. Okay, yan po ang katotohanan. Kaya po mga anak ko, talagang minamaisip ko po sila habang maaga pa sila, hanggang bata pa sila, na huwag mag-empleyado. Okay, hindi po against sa pag-empleyado kasi pinanggalingan ko yan. Okay, magnegosyo pag lumaki na sila. Kasi ang pera ay nasa negosyo. Now, since na natutunan ko ang pagninegosyo, kasi galing po ako sa iba't ibang bansa, okay, natutunan ko naman yung tinatawag nilang network marketing. Sino sa inyo naging member na po ng network marketing? Parang beses na. Okay? Maraming nagiging negative yan. Nagsasabi na, hindi naman totoo yan. Mga kapatid, hindi po ako tanga, hindi po ako bobo para iwanan ko yung karir ko kung wala pong nakikita maganda sa network marketing. And sa katotohanan mga kapatid, yung kinikita ko na 250,000 pesos every month, sa pamamagitan po ng networking, nagawa ko po siyang doble. Nakasama ko pang pamilya ko. Hindi lang doble, nagagawa ko po siyang triple. Hindi lang triple, minsan nagagawa ko siyang 4 times yung kinikita ko sa barko. Amen. Okay? Yun ang kagandahan sa network marketing. Okay? Na kung saan, sana maunawaan niyo po ito, maintindihan niyo po siya, na kung pagka inaral po ninyo, andito rin po ang pera. Kasi ang network marketing, negosyo rin po ito. Although may produkto po kami, okay, katulad ng kape, katulad ng mga food supplements, so yun ay isishare ko po sa'yo, pero hindi ko kayo bebentahan. Okay? Ni isa sa mga produkto, hindi po ako nagbebenta. Pero kumikita po ako ng sobrang sapat. Okay? So yun sana gusto ko ipaunawa sa inyo. Hindi ko po kayo pinatawag dito para kayo magbenta-benta. Okay? So andito po ituturo ko sa inyo kung paano yung process para yumaman. Paano mag-change brand lang po kayo ng inyong mga ginagamit. Halimbawa kayo madam, anong kape ang ginagamit ninyo? Nescafe. Ilang taon ka na nag-Nescafe? Matagal na, tama. Okay, ang tanong, simula nung ikay natutong uminom ng kape, okay, yung Nescafe ba, binigyan ka ba kahit na 10 piso? Binigyan ka ba ng ticket para mamasyal sa iba't ibang bansa? Binigyan ka ba ng sakyan? Ibig sabihin, okay, isa kayo sa nagpapayaman sa Nescafe, pero ikaw walang naging resulta. Okay? Mostly dito, kababaihan. Okay, madam, anong napkin ang ginagamit mo? Modest, parehas tayo. Hoy?
Ilang taon ka na gumagamit ng Modest? Okay, kasi ako, yan din gamit ko. Totoo yan. Yan din gamit ko. Okay. Sa tagal mo nang gumagamit ng Modest, binigyan ka ba ng 100,000 ng kampanya ng Modest? Binigyan ka ba ng ticket para mamasyal sa iba't ibang bansa? Binigyan ka ba ng sasakyan para may magamit ka, hindi ka nagkukumyo? Actually, wala, di ba? Okay. Now, ang gagawin lang po natin, mag-change brand lang po tayo. Okay? Maaring mahirap intindihin yung tinatawag nating change brand. Okay? Kasi nakasanayan na natin eh. Tulad mo, nakasanayan mo na ni Modest, ako rin, nakasanayan ko na rin ito. Ikaw, ang nakasanayan mo Nescafe, tulad ko rin, nag-Nescafe rin dati. Okay? Pero hindi ako yumaman doon. Okay? So, ang ginawa ko lang, nagpalitan po ako ng mga dati kong mga ginagamit. Okay? So, ganito. I-demo ko sa inyo yung mga produkto po namin. Okay? Pero hindi nangangahulugan na bebentahan ko kayo. Okay? Hindi po ako nagbebenta, promise. Okay? Ni isa sa mga produkto wala po binibenta ko, pero kumikita po ako ng almost 500,000 pesos every month. Pwede na po ba sa inyo yan? Okay. Kasi kung yung mga taga-ibon, benta ng benta na, ang daming mga bit-bit, pero tinatanong mo kung yumayaman siya. Wala. Every month, ibonado pa yan. Okay. Pero ito kakaiba siya. Kaya nga, intindihin nyo yung network marketing, it's a matter of change brand lang. Magpapalit lang po tayo ng mga ginagamit po natin. At the same time, isa sa mga advocacy po natin dito, yung mission po namin, okay, magkaroon kayo ng magandang pangatawan. Importante kasi ang health. Aanin mo ang pera kung marami kang sakit. Okay? Lahat ng may sakit, pumapangit. Tama. Hindi totoo yan. Makikita mo sa balat mo, dry na dry ka. May bakas pa. Pero kung healthy ka, okay, mapapansin nila kagad sa iyo yan. Hindi ka agad tumatanda. Okay? Alam na alam nila kung sino yung walang pera. Bakit? Stress yan. At ang stress, yan ang mabilis magpatanda. Okay? So, tingnan yung mga artista, di ba? Ang daming mga pera. Pero hindi sila tumatanda o. Kanina nakita ko si Piolo Pascual, sabi ko pa, ba't siya andyan? Dapat ako yung andyan eh. Sa expressway. mga bano nila malalaki. Sabi ko, kung ako yung company nila, bayaran nila ako 100,000, papayag ako eh. Ako na lang i-post nila dun eh. Okay, so ito na po.